Kabanata 7171. Ang kaakit-akit na hanay ng kabundukan sa gitna ng unang akademya ay nababalot ng walang kamatayang hamog. Ito ay maganda at mapayapa, isang lugar kung saan maaaring kalimutan ng mga tao ang lahat ng kanilang mga makamundong alalahanin. At sa katunayan, ito ay isang lugar ng paggaling. Kapag ang kalagayan ng pag-iisip ng isang disipulo ay naging hindi matatag o marahil ay nasa ilalim sila ng labis na presyon, pumupunta sila rito upang magpagaling. Ang landas ng paglilinang ay puno ng mga patibong. Mahirap tahakin ang daan, at mahirap iwasan ang mga bato at tinek. Kaya, kapag natuklasan ng akademya na may kakaibang kinikilos ang isang disipulo, ipapadala rito ang disipulo. Mukhang natural ang tanawin, ngunit sa totoo lang, bawat bundok ay may nakatatakip na porma sayon. Bawat dahon ng damo at bawat puno rito ay isang mahalagang kayamanan na may mga katangiang nakakapagpakalma ng kaluluwa. Maging ang mga umaagos na bukal at sapa na dumadaloy sa mga bundok ay puno ng espiritual na enerhiya, at ang kanilang tubig ay maaari pang gamitin sa pagpino ng mga tableta. Bago pa man dumating si Longchester, ang unang akademya ay isinara na, at isa sa mga pangunahing dahilan ay halos nalugi na sila. Si Longchester ang nakabawi nito hindi lamang gamit ang sarili niyang kapangyarihan, kundi pati na rin ang sarili niyang kayamanan. Dahil lamang sa kanya kaya muling naabot ng unang akademya ang ganitong kasaganaan. Natural lamang na napakalaki ng mga kinakailangang resources para muling itayo ang lahat ng mga bagay na ito. Ang mga gastos ay binabayaran sa pamamagitan ng negosyo ni Longchester sa Huayon Trading Company. Saan man pumunta si Longchester, paminsan-minsan ay nakikipag-ugnayan siya kay Xing Wenlong at ibinibigay ang mga mahahalagang kayamanan na hindi niya kailangan o mga bagay na hindi nakikita ang liwanag ng araw. Kung tungkol naman kay Xing Wenlong, hindi niya kailanman minalto ang kanyang matagal ng kaibigan. Bukod sa pangunahing kita na kinuha ng Huayon Trading Company, lahat ng kita ay napupunta kay Longchester. Dahil walang oras si Longchester para harapin ang ganitong bagay, malaki ang naipon niyang kayamanan sa isang account na pinamamahalaan ni Xing Wenlong. Tuwing may kailangan ng unang akademya, kailangan lang nilang ipaalam ito sa Huayon Trading Company at agad na ihahatid ang mga mapagkukunan. Ngunit ang usapin ng mga mapagkukunan ay alam lamang ng ilang pangunahing miyembro ng unang akademya. Ang mga disipulo tulad ni Du Xin, na gustong makipagkompetensya sa posisyon ng dekano, ay walang ideya kung gaano karami ang nagawa ni Longchester at patuloy na ginagawa para sa unang akademya. Hindi mapigil ang matawa ng mga pangunahing miyembrong ito sa mga hanggal na disipulong iyon nang sabihin nilang gusto nilang maging dekano. Kahit na mabigyan sila ng posisyon, kaya ba nilang tustusan ang unang akademya? Ang mga mapagkukunang pangkultura na ginagamit nila araw-araw ay nagmula sa mismong dekanong Longchester na hinanggad nilang palitan. Gayunpaman, itinago nila ang lihim na ito dahil sang-ayon sila sa kompetisyon sa pagitan ng mga disipulo. Si Longchester mismo ang nagsabi na dapat magkaroon ng ambisyon ang mga disipulo na maging dekano. Sa kaibuturan ng mga kaakit-akit na bundok na ito, nababalot ng mabituing kalangitan ang tuktok ng bundok. Ang mga nakapalibot na bundok ay nababalutan din ng liwanag ng mga bituin. Tumayo si Longchester, hinihimas ang kanyang baba sa pagmumuni-muni habang pinapanood ang isang kaaya-ayang babaeng sumasayaw sa kalangitan. Si Zian ay tumutugtog ng sitar sa tabi niya. Ang tempo ng musika ay patuloy na nagbabago upang bumagay ng perpekto sa sayaw ni Miao Yin. Bawat pagkumpas ng kamay ni Miao Yin, bawat pagtaas ng kanyang paa, bawat pagpihit ng kanyang baywang, maging ang pagbabago ng ekspresyon ng kanyang mga mata ay nagpapagalaw at nagpapaagos sa nakapalibot na liwanag ng mga bituin sa kanya. Napapaligiran siya ng mga umaagos na laso ng liwanag ng mga bituin na bumubuo ng isang makukulay na mabituing ilog. Ang mabituing ilog ay sumasayaw kasama niya sa isang pabago-bagong ritmo na halos nagpamukha sa kanya na parang buhay na buhay. Minsan, si Miao Yin ay parang ibong lumulukso sa himpapawid. Minsan naman, siya ay parang dragon na lumalangoy sa tubig.
Parami ng parami ang liwanag ng mga bituin na nagtitipon sa paligid niya at unti-unting bumubuo ng balabal sa kanyang katawan, na nagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng misteryo, kabanalan, at mahika. Para siyang naging espiritu ng mga bituin. Bawat galaw, bawat titig ay talagang nakabibighani. Kahit si Longchester ay hindi mapigil ang malubog sa tanawing ito. Biglang dumagundong ang kawalan, at lumitaw ang apat na higanteng halimaw, ang Azure Dragon, puting tigre, ibong vermilion, at itim na pagong. Sa pagkakataong ito, ang apat na banal na halimaw ay nababalutan din ng liwanag ng mga bituin. Ang kanilang mga higanteng katawan ay gumalaw din sa himpapawid sa isang banal at maringal na pagpapakita. Sa oras na ito, lumipat ang tingin ni Longchester mula kay Miao Yin patungo sa apat na banal na halimaw. Partikular na nakatuon ang kanyang tingin sa puting tigre. Nakikita ko. Nang umalis si Longchester sa Primal Chaos World, ibinigay sa kanya ng lahi ng White Tiger ang diagram ng konstelasyon ng White Tiger. Bagamat kabisado na ni Longchester ang anyo nito, wala na siyang oras para pag-aralan pa ito. May dalawang dahilan para dito. Una, alam niya na kahit na makakuha siya ng mga kaalaman tungkol dito, kakailanganin pa rin ito ng napakalaking oras at lakas. At pangalawa, kahit na maisakatuparan niya iyon, ang dami ng enerhiyang astral na taglay niya ay hindi sapat upang mapaikli ang konstelasyon na ito. Noong nakipaglaban siya kay Miao Yin at ginamit nito ang Four Beast Formation laban sa kanya, nakakuha siya ng ilang mga kaalaman, ngunit hindi pa siya nagkaroon ng pagkakataong suriin pa ito. Ngunit ngayon, ginagamit ni Miao Yin ang Astral Seed na kinuha niya mula sa kanya upang maperpekto ang manifestasyong ito ng mga banal na hayop, na nagiging sanhi upang magkaroon sila ng kaunting espiritualidad. Ang pahiwatig ng espiritualidad na ito ang nagbigay daan sa kanya upang magkaroon ng mas malalim na pag-unawa sa konstelasyon ng White Tiger. Bigla, isang konstelasyon ng puting tigre ang tahimik na nabuo sa loob ng mabituing dagat ng kanyang dantian. Nako! Biglang napatalon si Longchester sa takot. Sa sandaling nabuo ang puting tigre, ang nakamamatay na chi ay namuo sa loob niya. Malapit na itong sumabog palabas ng kanyang katawan. Dali-dali siyang bumuo ng mga hand seal at pinaalis ang konstelasyon ng puting tigre. Nakakatakot at nakamamatay na chi. Halos bigla na lang itong nawalan ng kontrol. Nanginginig ang puso ni Longchester. Hindi niya inaasahan na magiging ganito kalakas ang konstelasyon ng White Tiger. Nang lumitaw ito, nangangahulugan ito na agos ang mga ilog ng dugo. Mabuti na lang at agad niya itong napigilan, kung hindi ay kung may lumabas na kahit kaunting bahid ng nakamamatay na chi, tiyak na makakagambala ito sa pag-unawa ni Miao Yin sa Dao. Nasa pinakamagandang kondisyon si Miao Yin ng mga sandaling iyon. Kung naputol man siya ngayon, mahirap sabihin kung kailan siya muling makakaranas ng ganitong sitwasyon. Patuloy na sumayaw si Miao Yin, at ang apat na banal na halimaw ay patuloy na umikot sa paligid niya. Ang liwanag ng mga bituin ay nagmumula sa bawat isa sa kanila. Ang liwanag ng mga bituin na ito ay nagbanggaan, ngunit nagsanib din. Ito ay isang suporta at pagsupil sa isa't isa. Naningkit ang mga mata ni Longchester. Talagang hindi kapanipaniwala ang porma sayon ng apat na halimaw ni Miao Yin. Hindi ang pagsasayaw ni Miao Yin ang kumokontrol sa kanila, kundi ang sarili nilang mga galaw na gumagabay sa sayaw ni Miao Yin. Sa madaling salita, ang porma sayon ng apat na halimaw ay patuloy na lalago ng kusa. Kung ganoon, hindi ba't ibig sabihin ito ay kaya ko? Tumalon ang puso ni Longchester. Si Miao Yin talaga ang kanyang maswerteng bituin. Dahil dito, hindi ba niya magagamit ang porma sayon ng apat na halimaw bilang batayan upang mas maunawaan ang konstelasyon ng puting tigre? Bukod pa rito, kumusta naman ang konstelasyon ng Azure Dragon, ang konstelasyon ng Vermilion Bird, at ang konstelasyon ng Black Tortoise? Marahil ay makukuha niya ang mga pamana ng Dragon Sovereign, Sparrow Ancestor, Tiger Venerate, at Tortoise Saint. Habang iniisip iyon, napalunok si Longchester ng matuyo. Nang tumingin siya pabalik kay Miao Yin, may masalimuot na ekspresyon sa mga mata nito. Talagang mayroon siyang magkasalungat na damdamin.
Hindi niya alam kung paano niya dapat tingnan si Miao Yin, o kung paano niya ito haharapin. Biglang tumigil ang sitar ni Ziyan, at tumigil din ang pagsasayaw ni Miao Yin. Pagkatapos, 4 na pagsabog ang sunod-sunod na umalangaw habang sumabog ang 4 na banal na halimaw sa paligid ni Miao Yin. Bumauhaw ang liwanag ng mga bituin patungo kay Miao Yin at agad na nasipsip sa kanyang katawan. Kasunod nito, mabilis na tumaas ang presyon. Isang pambihirang tagumpay. Labis na nagulat si Long Chester. Nakarating na si Miao Yin sa ika-7 heaven stage. Inisip niya kung gaano na ito kalakas ngayong isa na siyang late-stage Sovereign Lord. Marahil ay matagal nang dapat itong isulat, ngunit kung sakaling nagtataka ka kung ano ang kinalaman ng mga Maya sa ibong Vermilion, ang salitang K ay dating ginagamit upang tumukoy sa mga ibon sa pangkalahatan, pati na rin sa kahulugan ng banal na ibon. Ngayon, karaniwan itong ginagamit kasabay ng kahulugan ng Maya, kaya ang terminong Zuke ay mas katulad ng Vermilion Sparrow. Ang ibong Vermilion ay inilalarawan na halos katulad ng isang martingale na pheasant, o isang pulang kulay na banal na ibon na katulad ng phoenix na madalas itong napagkakamalan at tiyak na hindi ito isang Maya, ngunit ang paglalaro ng salita ay karaniwang ginagamit sa modernong pantasya, tulad ng makikita mo rin sa nobelang ito. Kabanata 7192. Maraming salamat sa iyong pag-aalaga, Batang Panginoon. Hindi nabigo ang iyong katulong na maabot ang iyong mga inaasahan. Lumapit si Miao Yin kay Long Chester nang may masiglang ngiti. Tuwang-tuwa siya ngayon. Malinaw na malaki ang napala niya sa pagsulong na ito, higit pa sa inaakala. Nakakahawa ang kalagayan niya. Kahit sino ay hindi sinasadyang matutuwa para sa kanya. Ngunit hindi lubos na naglakas loob si Long Chester na tingnan ang mukha nito. Natuklasan niya na si Miao Yin ay mayroong kakaibang alindog na hindi niya mapaglabanan. Medyo bumuti ito dati, ngunit marahil dahil sa pagunlad nito sa pagkakataong ito, mas malakas ang epekto nito sa kanya ngayon. Binabati kita. Ngumiti si Long Chester. Hindi siya naglakas loob na tumingin sa kanya, ngunit kung hindi, magmumukha siyang walang lakas ng loob, kaya kinapalan niya ang kanyang balat. Naunawaan ni Miao Yin ang kalagayan ni Long Chester. Hindi niya mapigil ang mapatawa. Hindi niya inaasahan na ang isang taong kasing lakas ni Long Chester ay kayang magpakita ng ganoong ekspresyon. Ate Ziyan, lahat ng ito ay salamat sa iyo. Naglakas loob si Miao Yin para hawakan ang kamay ni Ziyan ng may pasasalamat. Malaki ang naitulong sa kanya ng laban ni Ziyan kay Feng Xinglai. Ang mga pamamaraan ni Ziyan ay nagturo sa kanya kung paano dapat lumaban ang isang music cultivator, at ang kanyang mental realm ay sumulong sa isang bagong antas. Dahil dito ay nagawa niyang direktang makaakyat sa ika-7 heaven stage. Bagamat isang hakbang lamang ito mula sa ika-6 na heaven stage hanggang sa ika-7, ang isang hakbang na ito ay nagresulta sa isang napakalaking pagbabago. Ito ay isang napakahirap na hakbang na gawin. Pamilya tayo, kaya hindi mo na kailangang magpasalamat, sabi ni Ziyan nang nakangiti. Kahit nasasanay na siya sa panunukso ni Ziyan, namula pa rin si Miao Yin. Nahiya rin si Long Chester. Talagang naapektuhan ang karakter ni Ziyan ng pagsasama ng Heavenly Devil Zither. Miao Yin, ginamit mo ang astral seed mo para paikliin ang sarili mong astral manifestation. Gusto kong itanong, may kinalaman ba sa sekta mo ang Four-Beast Formation na ito? Mabilis na binago ni Long Chester ang usapan. Ang pagbabago ng paksa ay nagpakalma kay Miao Yin. Umiling siya. Ang manifestasyon ng 4 na halimaw ay parang ilog ng aking panahon. Sila ang sarili kong mga banal na kakayahan. Ako mismo ang gumising sa kanila, at wala silang kinalaman sa Heavenly Sound Sect. Gayunpaman, ang Heavenly Sound Sect ay may maraming banal na pamamaraan na naging susi para magising ko ang aking mga kakayahan. Sa kasamaang palad, ang kompetisyon sa loob ng Heavenly Sound Sect ay napakatindi. Ito ay madyugo at malupit. Hindi ako nangangahas na ipakita ang mga banal na kakayahan na ito sa loob ng sekta. Ang Heavenly Sound Sect ay may sinaunang pamana at maituturing na isang sikat na matuwid na sekta, hindi ba? Hindi ko inakalang magtatago ito ng ganitong kalupitan.
Kumunot ang noo ni Longchester. Kung ganoon, parang hindi gaanong naiiba ang Heavenly Sound Sect sa Zither Sect. Nawala ang pananabik ni Miao Yin nang mabanggit ang Heavenly Sound Sect. Bumantong hininga siya. Ang Sect Master ay may pinakamataas na autoridad. Isa siyang Emperoress at kayang magdesisyon sa kapalaran ng sinuman sa sekta. Pinalalaki ng Heavenly Sound Sect ang bagong henerasyon ng mga henyo sa langit sa parehong paraan tulad ng pagpapalaki mo ng mga lason na insekto. Ang Music Grandmaster ang reyna ng mga lason na insekto sa bagong panahon. Kung wala sa atin ang makakatalo sa reyna ng mga lason na insekto sa kompetisyon para sa bagong henerasyong ito, ang ating mga cultivation base, ang ating mga insight, ang ating karmic clock, at ang ating essence blood ay magiging pagkain para sa bagong reyna, at ang ating mga katawan ay magiging huhubog sa trono ng bagong sect master. Kapag nakumpleto na ang trono ng bagong henerasyong reyna ng mga insekto, siya ang magiging bagong sect master. Ang dating sect master ay aalis sa kanyang pwesto at ibibigay ang kanyang trono. Ang bagong henerasyong reyna ay sasama sa mga bago at lumang trono, at agad siyang iaangat sa pinakamataas na antas. Pagkatapos, ang buhay at kamatayan ng lahat ng nasa loob ng Heavenly Sound Sect ay pagpapasyahan ng kanyang kagustuhan. Parehong nagulat sina Longchester at Ziyan sa paliwanag na ito. Hindi nila inaasahan na magiging ganito kabanggas ang kompetisyon sa Heavenly Sound Sect. Mas malala ito kaysa sa Zither Sect. Kahit ang mga music maestros ay tanging pagkain lamang para sa bagong reyna. Napakalaking halimaw niyan. Pero buo ang kaluluwa mo. Sinasabi mo ba na nasa ilalim ka pa rin ng kontrol ng Heavenly Music Sect? Tanong ni Ziyan na may kuryosidad. Ang mga pangunahing disipulo ay sumasailalim sa banal na pagpapala ng sekta. Ang banal na pagpapalang ito ay talagang isang uri ng kontrata ng karmic lock. Gayunpaman, ang biyayang ito ay isa ring uri ng sumpa. Maliban na lang kung ang kapangyarihan ng isang tao ay lumampas sa kabuuan ng lahat ng iba pa sa loob ng Heavenly Sound Sect, at may kakayahan ding supulan ng karmic lock na iniimbak ng sekta sa loob ng daan-daang milyong taon, ang kanilang buhay at kamatayan ay napapasyahan pa rin ng isang kapritsyo mula sa sect master. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni na Longchester at Ziyan nang marinig nila iyon. Kung ganoon, hindi ba maaaring gawing bihag si Miao Yin ng Heavenly Sound Sect anumang oras na gusto nila? Nang makita ang kanilang pag-aalala, ngumiti si Miao Yin. Gayunpaman, may mga patakaran din ang kontratang ito. Kahit ang kasalukuyang sect master ay hindi maaaring sumalungat sa kanila. Hindi ganoon kadali ang pagpatay sa akin. Tutal, isa ako sa 8 music maestro. Mayroon akong bahagi ng karmic clock ng Heavenly Sound Sect. Kung ipagkanulo ko lang ang Heavenly Sound Sect ay saka lang ako handang patayin ng sect master. Kung papatayin niya ako, magdudulot ito ng kaguluhan sa karmic clock ng sect, at maaaring mapatay siya ng negatibong reaksyon. Bukod pa rito, mabilis na papalapit ang labanan para sa posisyon ng Music Grandmaster. Ang karmic clock ng Heavenly Sound Sect ay namumuo sa loob ng 8 music maestro, pati na rin sa Music Grandmaster. Hanggat may kaunting talino ang sect master, hindi siya gagawa ng isang bagay na kahanga-hanga na magdudulot ng negatibong reaksyon sa karmic clock sa puntong ito. Nang marinig iyon, bahagyang nakahinga silang dalawa ng maluwag. Gayunpaman, ang pakiramdam na nasa kamay ng iba ang iyong kapalaran ay hindi komportable. Kumusta ang Music Grandmaster mo? Sino ang malakas niya? Tanong ni Longchester. Umiling si Miao Yin. Ang pangalan ng kasalukuyang Music Grandmaster ay Li Qieshui. Ngunit siya ay isang napaka-misteryosong nilalang. Kapag hinamon natin siya, kailangan muna nating talunin ang kanyang clone. Sa pamamagitan lamang ng pagkatalo sa kanyang clone natin mahahamon ang kanyang tunay na katawan. Sa kasamaang palad, wala pang music maestros ang nakatalo sa kanyang clone. Kaya, walang sino man ang nakakita sa kanyang tunay na kapangyarihan. Ganoon ba kalakas itong si Li Qieshui? Natigilan si Longchester. Ngunit mabilis niyang napagtanto na nang sabihin nitong walang nakatalo sa kanyang clone, malamang dahil itinatago ng 4 na music maestros ang kanilang mga trump card.
Tutal, sino mang makakatalo sa kanyang clone ay agad na makakakuha ng kanyang atensyon. Hindi yun kapaki-pakinabang sa kanilang pag-unlad. Ayon kay Miao Yin, ang isang kompetisyon sa loob ng parehong henerasyon ng mga disipulo ay hindi makakaapekto sa karma clock ng sekta. Sa madaling salita, malaya si Li Keishui na patayin ang sinumang gusto niya. Kung ganoon, ang mga hamon sa kanya ay isa lamang pag-arte habang nakaipon sila ng sapat na lakas para talunin siya ng sabay-sabay. Ang tunay na labanan ay isang labanan ng grupo. Hindi lamang ito labanan ng bawat panig ng paisa-isa. Ang mga music maestros ay mangangalap ng mga nasasakupan upang makipaglaban kasama nila. Ito ay isang pagsubok hindi lamang ng individual na lakas, kundi pati na rin ng kanilang mga katangian sa pamumuno. Ate, huwag kang mag-alala. Ang numero 1 leyon sa mundo ang magiging taga-suporta mo. Walang posibilidad na matatalo ka. Mainit na ngumiti si Ziyan. Ngumiti rin si Longchester. Ang mga mandirigmang Dragon Blood ay kasalukuyang nakakalat sa mga pangunahing lahi ng dragon at bawat isa ay may kanya-kanyang hari ng dragon. Nang magsama-sama silang muli, hindi maisip ni Longchester kung anong klaseng eksena ang magaganap. Nag-uulat sa dekano, may isang sugo na nagsasabing mula sa Heavenly Sound Sect na gustong makita ka. Maya-maya lang, may narinig silang boses na nagpalitan ng tingin sa kanilang tatlo. Hindi nila maiwasang mamangha. Bakit naman pupunta rito ang Heavenly Sound Sect ngayon? Kabanata 7173. Sa loob ng pangunahing palasyo, nakaupo si Longchester sa gitnang trono kasama sina Ziyan at Miao Yin na nakatayo sa kanyang tabi. Ang 8 tagapagdala ng watawat at 160 batang henyo sa langit ay bumuo ng 2 hanay sa daan. Walang kahit isang miyembro ng nakatatandang henerasyon dito. Lahat sila ay mga henyo mula sa langit ng bagong panahon. Bagamat hindi nila inilalabas ang kanilang mga aura, mayroong isang malakas na hangin na nakamamatay na naruroon. Tutal, ang lahat ng ito ay mga ekspertong hinubog sa pamamagitan ng dugo at apoy. Sa katunayan, ang 160 disipulong naruroon ay sapat na malakas upang makipagkumpetensya para sa posisyon ng tagapagdala ng watawat. Maituturing silang pinakamagaling sa 8 milyong mandirigma. Umalangaw-ngaw ang tunog ng mga yabag habang papasok ang isang grupo ng mga tao. Sa harap ay isang magandang dalaga. Sa kasamaang palad, ang kanyang kagandahan ay nababalot ng sukdulang kay-abangan na bumabalot sa kanya mula ulo hanggang paa. Sa tabi niya ay 2 matatandang may puting buhok, na parehong tila nakahawak sa kaharian ng langit. Gayunpaman, sa kabila ng kanilang kapangyarihan, sila ay kumikilos na sunod sa Niren. Sinundan nila ang babaeng ito na parang mga utusan. Ngunit kahit na magalang sila sa kanya, hindi man lang nila tiningnan si Longchester at ang iba pa. Sa likod nilang tatlo ay 12-dosenang mga batang disipulo, kapwa lalaki at babae, pawang mga eksperto ng bagong panahon. Sa sandaling pumasok sila sa bulwagan, lahat sila ay umakto na parang nasa ilalim nila ang buong mundo. Gayunpaman, nang makapasok sila sa loob, kahit na patuloy silang kumikilos ng walang pakialam at panatag, isang malapitang tingin ang nagpakita na ang mga balahibo sa kanilang batok ay tumaas, na nagbenta ng kanilang mga panloob na iniisip. Maliwanag, ang nakamamatay na hangin na nagmumula sa mga disipulo ng akademya ay nagparamdam sa kanila ng matinding pressure. Walang pakialam na tiningnan ng babae ang 8 tagapagdala ng watawat. Pagkatapos ay tumingin siya kina Ziyan at Miao Yin, at nang marating niya ang huli, isang napakabanayad na bahid ng selos ang lumitaw sa kanyang mga mata. Gayunpaman, nakontrol niya ng husto ang kanyang emosyon. Kung hindi nakarating si Longchester sa ika-9 na Heaven Stage, na naging dahilan upang lalong tumalas ang mga pandama ng 9-star Hegemon Body Art, hindi niya mapapansin ang reaksyong ito. Tumango si Longchester. Tunay ngang matibay ang pundasyon ng Heavenly Sound Sect. Ang mahusay na pagkontrol sa kanyang emosyon ay tiyak na may kaugnayan sa anumang pamamaraan ng cultivation na ginagamit niya. Sa wakas, nabaling ang tingin niya kay Longchester. Nang makita niya ng personal si Longchester, nagliwanag ang kanyang mga mata. Ang maalamat na henyo na ito ay mas bata pa at mas gwapo kaysa sa kanyang inaakala.
Sa partikular, ang kanyang mga mata ay tila kasing dalisay ng mabituing kalangitan. Mahirap isipin na ang gwapong binata na ito ay isang mabangis na dyablo na ang mga kamay ay nadumisan ng dugo ng hindi mabilang na mga nilalang. Binabati ni Music Maestro Ling Yun ng Heavenly Sound Sect si Dean Long Chester. Magalang na nagsalita ang babae, ngunit hindi siya yumuko o nagkayem ng kanyang mga kamay. Tila pakiramdam niya ay mawawalan siya ng katayuan kung yumuko siya kay Long Chester. Kumusta? Ngayon, dahil binati mo na ako, maaari ka nang umalis. Walang pakialam na sabi ni Long Chester. Hindi malakas ang boses niya, pero may taglay itong hindi maikakailang kapangyarihan na nagpakilig kina Ling Yun at sa iba. Pagsulpot ni Ling Yun, sinabi ni Miao Yin kay Long Chester na kahit isa siyang music maestro, isa naman siyang minor music maestro. Ang Heavenly Sound Sect ay may 4 na pangunahing music maestro na kwalipikadong hamanin ang posisyon ng Music Grandmaster. Para naman sa 4 na menor de edad na music maestro, sila ay mga nasasakupan ng mga pangunahing maestro at kwalipikado lamang na makipagkumpetensya para sa mga posisyong iyon. Kaya, mayroon talagang 8 music maestro, at si Ling Yun ay teknikal na nasasakupan ni Miao Yin. Sa madaling salita, maaari niyang hamanin si Miao Yin anumang oras, at kung magtagumpay siya, aagawin niya ang lahat ng pag-aari ni Miao Yin at magiging pangunahing music maestro. Kung ikukumpara kay Miao Yin, si Ling Yun ay nagmula sa mas mataas na pinagmulan. Siya ay mula sa isang sikat na angkan mula sa panahon ng Primal Chaos. Nang dumating ang bagong panahon, agad na bumangon ang kanyang angkan at naging matatag na taga-suporta para sa kanya. Dahil sa suporta ng kanyang angkan, agad na nais ni Ling Yun na hamanin si Miao Yin. Gayunpaman, hindi pa siya nakakatanggap ng pagsang-ayon mula sa Sect Master, kaya't natigil ang mga bagay hanggang ngayon. At ngayon, ang kanyang pangunahing kakumpetensya ay naging katulong ng iba. Ito ay isang malaking dagok sa kanyang pagmamataas. Bukod pa rito, kahit na si Miao Yin ay katulong ni Long Chester, hindi pa rin nawala ang kanyang posisyon bilang isang music maestro, at mayroon pa rin siyang karma clock na kaakibat ng posisyong ito. Natural lamang, gustong samantalahin ni Ling Yun ang karma clock na iyon. Ito nga pala ang kanyang tiket para makipagkumpetensya sa Music Grandmaster. Bagamat nakakatakot ang kapalit ng pagkabigo, kung magtatagumpay siya, magdadala siya ng napakalaking kaluwalhatian at kita sa kanyang buong angkan. Nang makita niya ang kanyang saloobin, tunay na naunawaan ni Long Chester ang estilo ng pagpapalaki ng mga disipulo ng Heavenly Sound Sect. Mas gugustuhin pa ng bawat disipulo na mamatay sa nagliliyab na kaluwalhatian kaysa mamuhay ng pangkaraniwan. Habang namamatay ang mga mahihinang disipulo, nilalamon ang kanilang kapangyarihan upang palakasin ang mga nakaligtas. Maaaring ito ay mabangis, ngunit sa huli, karamihan sa mga mapagkukunang ginugol sa pagpapalaki sa kanila ay nababawi kapag sila ay namatay, at ang karma clock na ipinagkaloob sa bawat isa sa kanila ay kukunin ng kanilang mamamatay tao. Sa huli, ang huling mananalo ay aani ng isang malaking ani. Ayon kay Miao Yin, ang mga labanan para sa posisyon ng music maestro, pati na rin para sa posisyon ng Music Grandmaster, ay kailangang isagawa sa loob ng spatial world ng Heavenly Sound Sect. Kung gayon, mauunawaan kung bakit hindi alintana ng Heavenly Sound Sect ang pagre-recruit ng mga music maestro ng mga tagasunod mula sa labas ng sekta. Anuman ang mayroon sila ay mapupunta sa Heavenly Sound Sect. Pagdating sa mga tagasunod, isa sa mga dahilan kung bakit naging arrogant si Ling Yun ay ang presensya ng 2 taga-suporta na ito na nakahawak sa Heavenly Sovereign Realm. Siya ang may kakayahang maging arrogant. Gayunpaman, malinaw na hindi sapat ang kapital na ito sa harap ni Long Chester. Gusto niyang magpasikat, ngunit hindi siya binigyan ni Long Chester ng pagkakataon bago siya direktang palayasin. Tutal, hindi naman kilala si Long Chester sa pagiging masungit, at wala rin siyang ugali na hayaan ang mga tao na gawin ang anumang gusto nila sa harap niya. Sa kanyang antas, kung kailangan niyang maging matyaga sa bawat pusa at aso, ano ang magiging saysay ng lahat ng kanyang cultivation? Namula ang mukha ni Ling Yun. Hindi niya inaasahan na magiging ganito kabastos si Long Chester. Ikaw.
Hindi napigilan ng isa sa mga elder sa likuran niya ang mapatingin kay Longchester. Dean Longchester, kinakatawan namin ng Heavenly Sound Sect. Takbo! Biglang sigaw ni Longchester, ang kanyang boses ay parang dumadagandong na kulog. May halong ungol ng dragon at kapangyarihan ng kataas-taasang soberano. Tinamaan ng malakas sina Ling Yun at ang iba pa ng isang nakakatakot na alon ng tunog at nagpalipad sa kanila. Gumulong-gulong sila palabas ng mga tarangkahan. Isang elder ang nagprotekta kay Ling Yun at hinuranggan ang halos lahat ng kapangyarihan na pumalit sa kanya, at agad itong samuka ng dugo. Kapangyarihan ng Grand Dao. Paano nangyari yan? Tuluyan nang nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Nang mahawakan niya ang Heavenly Sovereign Realm, agad niyang napagtanto na ang dagandong na ito ay naglalaman ng kapangyarihan ng Grand Dao. Nagpumiglas ang ibang mga disipulo. Lahat sila ay namumutla. Halos maglaho na ang kanilang mga kaluluwa dahil sa isang ungol na iyon. Kung hindi lang dahil sa dalawang matanda sa unahan na humaharang sa halos lahat ng shockwave, patay na sana sila. Takot na takot sila, at lahat ng kanilang kaabangan ay biglang nawala. Kung tungkol naman sa dalawang matanda, mas lalo silang nagulat. Si Longchester ay mas nakakatakot kaysa sa inilarawan sa kanya ng mga alamat. Noon pa man ay iniisip na nila na ang mga tsismis na iyon ay pinalaki lamang. Ipinapalagay nila na ang mga ekspertong pinatay niya na dumampi sa kaharian ng langit ay mga pekeng taong sapilitang itinaas sa kaharian na iyon, o mga nagsasabing ginawa nila iyon upang ipagtanggol ang mukha ng kanilang mga sekta. Walang paraan na ang mga taong iyon ay tunay na eksperto tulad nila. Ngayon, napagtanto nila na mali pala ang kanilang hinuha. Nagpalitan sila ng tingin, pagkatapos ay sinabihan si Ling Yun na huwag magpadalos-dalos. Kung hindi, hindi sila mabubuhay para makaalis sa High Firmament Academy. Pangit ang ekspresyon ni Ling Yun, ngunit kinilala niya ang mensahe. Huminga siya ng malalim at agad na naging mapayapa ang kanyang ekspresyon. Tumayo siya, naglakad papunta sa mga pintuan ng palasyo, at yumuko ng may paggalang. Binabati ni Disipulo Ling Yun si Dean Longchester. Kabanata 7174. Natigilan sina Zhao Yu at ang iba pa sa biglaang pagpapakita ni Ling Yun ng may pagpapakumbaba. Tunay ngang mahusay ang babaeng ito. Nakontrol niya ng gusto ang kanyang emosyon kaya't hindi nila makita o maramdaman kahit ang kaunting galit o hinanakit. Sa kabila ng malinaw na galit na nararamdaman niya ilang sandali pa lamang ang nakalipas, nagawa pa rin niyang kumilos ng may perpektong kalmado at kahinahunan. Ang ganitong uri ng kontrol ay isang bagay na hindi nila maabot. Samantala, hindi nagulat si Longchester. Sinumang lumaki sa isang mabangis na kapaligiran na tulad nito ay kailangang may ilang kasanayan. Sa katunayan, ang arrogant na ginawa ni Ling Yun ay tiyak na sinadya rin. Sinusubukan niya ang ugali ng High Firmament Academy o, sa halip, sinusubok niya ang ugali ni Longchester. Kung hindi lang napatunayan ni Longchester na mas arrogant pa siya kaysa sa kanya, ipagpapatuloy niya sana ang kanyang pang-aasar. Maaaring direkta pa niya itong inatake. Dahil tapos na ang pagpapakita ng kapangyarihan, pinayagan siya ni Longchester na magpatuloy. Tuloy. Malinaw na naiiba ang kinikilos ni Ling Yun at ng dalawang elder, pati na rin ng iba pang mga disipulo, sa pangalawang pagkakataon. Pagpasok, lahat sila ay yumuko ng malalim. Pagkatapos yumuko, sinabi ni Ling Yun, na parito ako upang ihatid ang mga utos ng Sect Master. Si Miao Yin ang music maestro ng Heavenly Sound Sect. Ngunit kinuha mo siya bilang isang katulong. Ang bagay na ito ay may kinalaman sa mukha ng buong Heavenly Sound Sect. Hinihiling ko sa iyo na maging mapagbigay at palayain si Miao Yin. Mangyaring sabihin ang iyong mga kondisyon. Tiyak na tutugunan ng Heavenly Sound Sect ang anumang kahilingan mo. Kahit na mas mapagkumbaba si Ling Yun, mayabang pa rin ang tono ng kanyang pananalita. Gayunpaman, hindi alintana ni Longchester. Iyon ay dahil ngayon lang, ang kanyang dagandong ay naglalaman ng malaking halaga ng karma clock na nagmula sa mga porma sayon ng akademya. Matapos ang unang sandali ng pagkabigla, agad na napagtanto ni Ling Yun at ng iba pa na umasa siya sa kanyang posisyon bilang dekano para supulan sila.
Tutal, ang unang akademya ay nagsimula ng sumanib sa manifestasyon ng Karma Clock Dragon, at napakaraming Karma Clock ang nasa kamay ni Longchester. Natural lamang na sila ay masugpo ng napakalaking kapangyarihang iyon. Hindi ibinunyag ni Longchester ang tunay niyang kapangyarihan sa kanila. Hinayaan niya silang manghula. Sa anumang kaso, nakamit na niya ang kanyang layunin. Tutal, nasa akademya na siya ngayon. Kung ang kabilang panig ay sadyang walang galang sa kanya, hindi nararapat para sa kanya na patayin sila ng basta-basta. Direktang tinanggihan niya ang kahilingan. Si Miao Yin ay naging aking katulong dahil sa isang pastahan sa pagitan namin. Saksi ang langit at lupa. Nakatakda na ang nakataya at hindi na mababago ngayon. Parang inaasahan na ito, agad na sinabi ni Ling Yun, kung ganoon, hindi pipilitin ng Heavenly Sound Sect ang mga bagay-bagay. Pero, Din Longchester, dapat mong malaman na si Miao Yin ang aming music maestro. Ayon sa mga patakaran ng sekta, dapat siyang lumahok sa kompetisyon para sa posisyon ng Music Grandmaster. Agad na natanto ni Longchester ang kanilang tunay na layunin. Sinabi niya, si Miao Yin ay aking katulong, ngunit hindi ko alipin. May kalayaan siyang gawin ang gusto niya. Nasa kanya kung gusto niya o hindi na sumali sa labanang iyon. Hindi mo dapat ako tinatanong. Sa pagkakataong ito, nagulat si Ling Yun. May kalayaan ba si Miao Yin? Kahit alam niyang hindi siya kayang pagsinungalingan ng isang tulad ni Longchester, nahihirapan pa rin siyang paniwalaan. Ang talento ni Miao Yin ay nasa kanyang mga kakayahang sumuporta, at sinumang mapunta sa kanya ay hahawakan siya ng mahigpit. Hanggat naroon siya, makakagawa sila ng patuloy na mga tagumpay. Maituturing itong isang kayamanan para sa sinumang tao o puwersa. Paano siya magiging malaya na gawin ang anumang gusto niya? Naguguluhang tinitigan ni Ling Yun si Miao Yin. Malamig na sinuklian siya ni Miao Yin ng tingin. Hindi mo kailangang sayangin ang pagod. Hindi mo kayang makita ang aking espiritu sa pamamagitan ng iyong sining sa pagsilip sa langit, at hindi mo dapat husgahan ang batang Panginoon ayon sa iyong maliliit na pamantayan. Hindi ako nilagyan ng anumang espiritual na tatak ng batang Panginoon. Ang ating kasunduan ay batay sa karangalan. Malinaw na sinubukan ni Ling Yun na gumamit ng isang sekretong sining para makita kung si Miao Yin ay nasa ilalim ng kontrol ni Longchester, ngunit agad itong napansin ni Miao Yin. Ate, huwag kang magkamali ng intindi. Nag-aalala lang ako sa iyo. Mahina hong ngumiti si Ling Yun. Tutal, bilang katulong ng iba, kung sakaling mawala ang iyong pagkadalaga, ang iyong cultivation base ay maaaring kunin lamang bilang dot. Matagal nang nasasanay si Miao Yin sa kabangisan ni Ling Yun, kaya't nangutya na lamang siya ng may paghamak. Ngunit kumislap sa mga mata ni Longchester ang kanyang hanggarang pumatay. Malinaw na alam ni Ling Yun na si Miao Yin ay nagsanay sa isang espesyal na pamamaraan ng paglilinang na nangangailangan sa kanya na manatiling malinis. Kung si Longchester ay hindi isang matuwid na tao, siya ay nasa panganib. Sa katunayan, kahit na siya ay isang matuwid na tao, hindi yun garantiya ng anuman. Kahit ang pinakadakilang mga ginoo ay maaaring hindi mapaglabanan ng alindog ni Miao Yin. Bawat aspeto ng kanyang pagkatao ay tila ginawa upang gawing mabangis na hayop ang pinakamarangal na tao. Bagamat casual na nagsalita si Ling Yun, ang totoo ay napakasama niya. Kung sisirain ni Longchester ang kailan isang puri ni Miao Yin, magiging kalahating paylay siya, at si Longchester ay tatawagan ding kontrabida na may itim na puso. Maaapektuhan ang buong High Firmament Academy. Sa katunayan, kahit walang gawin si Longchester, sa pamamagitan lamang ng pagkalat ng ilang tsismis, makakamit ni Ling Yun ang parehong resulta. Sa oras na iyon, hindi mahalaga kung ano ang sasabihin ni Longchester. Boom! Biglang sumiklab ang liwanag ng mga bituin mula sa katawan ni Longchester. Isang nakakatakot na presyon ang tumaas. Iba ito sa sound wave kanina. Sa pagkakataong ito, ang lahat ng presyon ay nakatuon kay Ling Yun. Nahuli siya sa hindi inaasahang pangyayari at agad na napilitang mapaluhod, at ang kanyang mga tuhod ay nabasag dahil sa pressure. Tumilapon ang dugo mula sa kanyang bibig. Hindi niya inaasahan na biglang kikilos ng ganito kalakas si Longchester.
Ayokong pumatay ng mga babae, pero hindi ibig sabihin noon ay hindi ko susugurin ang isang nakakainis na insekto kung patuloy pa rin itong nanggugulo sa akin. Kung hindi mo mapigilan ang iyong bibig, ayos lang sa akin na ibalik ang iyong ulo na nakasuot ng sako sa Heavenly Sound Sect. Malamig na pahayag ni Longchester. Dali-daling sinubukan ng dalawang elder na tulungan si Ling Yun, ngunit pakiramdam niya ay madudurog pa rin ang kanyang katawan sa ilalim ng pressure na ito. Isang manifestasyon ng dragon ang lumitaw sa likod ni Longchester. Ito ay isang pagpapakita ng manifestasyon ng karma clock ng dragon. Sa harap ng karma clock ng buong akademya, kahit ang dalawang elder na ito ay pawang mga langgam lamang. Din Longchester. Pakiusap, iligtas mo ang buhay ko. Nagkamali ako. Nahirapan man lang si Ling Yun na magmakaawa. Hindi siya makapaniwala. Paanong ang namamahala sa High Firmament Academy ay isang taong hindi man lang kayang kontrolin ang sarili niyang emosyon. Sa paningin ni Ling Yun, si Miao Yin ay isa lamang sa mga pawn ni Longchester. Paanong mawawala ng kontrol ang isang manlalaro ng chess dahil lang sa isang pawn? Bilang isang taong lumaki sa malupit na kapaligiran ng Heavenly Sound Sect, hindi niya maintindihan na mayroong isang bagay sa mundong ito na tinatawag na pag-ibig, isang bagay na kayang magpabaliw kahit sa pinakatahimik na tao anumang oras. Natural lang na hindi niya alam ang lugar ni Miao Yin sa puso ni Longchester. Sa katunayan, kahit si Longchester mismo ay hindi lubos na nakakaalam, ngunit kahit na ganoon, paano hindi magagalit si Longchester nang ininsulto nito si Miao Yin sa harap niya. Tumingin si Miao Yin kay Longchester at nakita ang mga ugat na pumipintig sa kanyang sentido. Mukhang handa na talaga siyang durugan si Ling Yun na parang insekto, at laking gulat niya. Paano biglang nabaliw si Longchester? Biglang bumilis ang tibok ng puso niya at bahagyang namula ang mukha niya nang maintindihan niya kung bakit ganito ang kinikilos ni Longchester. Agad niyang naisip ang mga sinabi ni Ziya noong nilabanan niya si Feng Xinglai na kailangan niyang mag-ingat para hindi masaktan. Sa ngayon, hindi pa siya nasaktan, ngunit kahit ilang nakakainsultong salita lang ay sapat na para mabaliw si Longchester. Dahil lumaki sa Heavenly Sound Sect, sanay na sanay si Miao Yin sa mga ganitong pang-iinsulto. Ngunit nang makita ang nakamamatay na ekspresyon ni Longchester, isang init na hindi niya naramdaman noon ang bumangon sa kaibuturan ng kanyang puso. Bagamat bumalik sa dati nitong kalmado ang ekspresyon ng kanyang mukha, nang muling tumingin siya kay Longchester, may bago sa kanyang mga mata, isang bagay na hindi pa niya nararamdaman noon. Nawala ang nakakatakot na presyon. Napasinghap si Ling Yun. Masakit niyang napagtanto na ngayon lang siya nakaramdam ng ganito kalapit na kamatayan sa buong buhay niya. Ang dalawang nakatatanda sa tabi niya ay namumutla rin na parang papel. Natuklasan lang nila na para silang mga langgam sa harap ni Longchester. Sa loob ng High Firmament Academy, sinusuportahan siya ng napakalaking karma clock ng akademya. Isa siyang walang kapantay na nilalang. Masyado nilang minamaliit ang High Firmament Academy. Maingat na kinuha ni Ling Yun ang isang balumbon mula sa loob ng kanyang roba at binuksan ito. 3 buwan mula ngayon. Magsisimula na ang laban para sa posisyon ng Music Grandmaster. Ito na ang kontratang may bisa.